Alam niyo, nakakabahala itong ginagawa ni Attorney Cuanzo sa sarili niya. Parang ito yung pinaka malalang ginawa niya sa buong buhay niya, to the fact na naging commissioner siya sa COA, naging COMELEC commissioner siya, and isa siyang prominenteng attorney. Tapos iniingatan mo yung pangalan mo, tumanda ka ng ganyan, tapos sa isang iglap lang dahil sa gusto mo maging relevant pa rin sa tao, sisirain mo ng ganyan. Parang napakaliit na bagay. It's just a small thing na sinabihan ka lang, sinita ka lang na why are you not wearing mask in public. Nagka-coughing ka nga, nagka-cough ka, no? Tapos parang in just a minute, mag-hysterical ka na, o wala kang karapatan. Parang sinabi sa naging sitwasyon, parang ikaw pa yung naging masama. Ikaw yung nag-astang parang ikaw yung mayabang, at ikaw yung nag-astang parang naging mata pobre sa mata ng tao. Yun yung pinakamasaklap sa lahat, no? Pero hindi naman natin masasabi kung ano yung naging sitwasyon ni Attorney Cuanzo nung time na yan. It's either maybe she has a stressful day, maybe she has a mental issue, or may depression siya or anxiety, we never know, or talaga lang na masama ang ugali niya. Kaya and knowing Guanzon for the past years na nakikita ko siya, lagi ko siyang nakikita sa feeds ko, especially sa Facebook. Laging yung mukha niya nakikita ko na parang parang she loves attention, no? Kaya nung sinabi ko, 'di ba, nung naging kakamping siya, nag-ano pa siya doon, na parang kakamping ako sa akong talagang nung time na yun, parang pa siya, talagang todo pa siya sa Duterte. Pero nung natalo si Leni Robredo, parang after a few days, tumalon agad siya sa Duterte sides, right? So parang doon pa lang makikita mo na meron na siyang issue sa pagiging user, no? So hindi isa kinakampihan ko itong hindi ko naman masasabi naging kaaway niya, no? Pero parang hindi maganda na ganun ang gawin mo in public. So, yun. Hindi napakababaw yung rason para mag-hysterical ka at ipakita yung buong pagkatao mo sa crowded na lugar. Parang yung buong picture ng ginawa mo is parang pinakita mo na ikaw talaga yung may problema sa pagiging mata pobre. May issue ka sa mga tao. May issue ka sa pagiging mayabang, may issue ka sa pagiging pagiging racist. So, well, yun lang naman ang masasabi. Yun lang ang pwede kong maging opinion doon sa naging action ni Attorney Rowena Guanzon. For me, as an attorney, mas malawak yung pag-unawa niya kaysa kung sa akin lang kasi ang dami mo naging achievement sa buhay, eh. So parang yung bagay na yun, parang pwede mo naman siyang kausapin na sorry, or hindi naman siguro kabawasan sa pagiging Rowena Guanzon niya yung mag-ask siya kung may problema, or kung kahit pa sabihin mo, pwede naman niyang sabihin na nakalimutan niya or nag-cough lang siya ng konti kasi nga na-itch nag-itchy yung lalamunan niya into something like spicy food or something like that, no? So, yeah. But as I've said a while ago, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ni Guanzon ng time, or talaga na love niya at nakakita siya ng isang opportunity na magwala, no, in public para
mas mapag-uusapan siya. Kasi nga, she's irrelevant now. And she want to be more relevant. Lalo na ngayon na gusto niyang um, um, tumakbo or something like that sa darating na 2028. So, we never know.